Hi sweetlings, it's me again, Yuli. So, I'm really contemplating kung ano yung una kong gagawin na video for YouTube growth niche. Kung unahin ko ba yung how to increase your watch hour or yung YouTube analytics ko. And I think I need to do the YouTube analytics first, and on my next video, isi-share ko po sa inyo ano po yung pwede nyong gawin para po mag-increase yung watch hour mo. Para mas higher chance na isi-suggest yung videos mo to other YouTube channel pages. But before we start, please do not forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and click the notification bell para kapag may bagong video ko, kayo yung unang makakita. Let's start! So this is my analytics for the month of September 10 to October 7, 2020. That is for the last 28 days. As you can see here in the overview, I already gained 8,437 views in the last 28 days. I know na hindi siya gaano kalaki, but I'm happy kasi kung ikukumpara mo po siya last month, it's slowly increasing. So I'm happy with that. For the watch time naman, I gained 705.7 watch hours and 562.3 more than usual. So, increasing din po siya. For the subscribers naman, I gained 76 subscribers for the last 28 days. If you click see more, makikita mo po lahat ng mga videos mo and mapipinpoint mo din po kung saan sa mga videos mo na nagigain ng maraming subscribers. So, yung top 4 videos ko na humahakot talaga ng maraming subscribers ay yung work from home videos ko na nagdi-discuss about Hello Rach and reaction video ko kay Nurse Evan. Makikita mo din po dito kung ilang views ang kukuha mo each video. That is for the last 28 days. Sa overview mo din makikita kung ilang percent yung nakukuha mo na average view duration each videos for the last 28 days. If pinanood nyo po yung mga past videos ko about YouTube growth, diniscuss ko po doon kung bakit napakahalaga po ng average view duration na nakukuha mo every video upload mo. Though may maraming nakukuhang views yung reaction videos ko kay Nurse Evans, almost all naman ng mga nanonood sa videos na iyon ay hindi po umaabot sa kalahati yung audience retention nila. In short, hindi po nila tinatapos yung video. Rich part naman, makikita yung mga impressions click-through rate, and unique viewers. Dito mo din makikita yung traffic source natin. As you can see, yung playlist ko po yung nag-gain ng malaking percent sa ating traffic source. Meaning, mga viewers or mga bagong viewers na dumadalaw sa YouTube channel ko, karamihan po sa kanila ay yung videos ko po sa playlist ko yung mga pinanood nila. Napakalaking tulong talaga kapag organize kayo sa mga videos mo na nakakategorize ng tama at naka-playlist lahat. And may nakukuha din akong points or percentage sa other traffic sources like YouTube search, suggested videos, browse features, and channel pages. If i-click mo po yung see more, makikita mo po yung mga views, average view duration, watch time, every traffic sources na nakukuha mo. That is for the last 28 days. Dito mo din po makikita yung mga external traffic sources mo. And if you click see more, makikita mo kung saan galing yung mga viewers mo. So, yung number 1 external traffic source natin is yung Facebook. Kasi every time na may bagong upload po ako na videos dito sa YouTube channel, sinishare ko din po yan sa aking Facebook page. So, yung top 10 external traffic source natin ay si Facebook, Facebook Messenger, Google Search, Twitter, Google, Gmail, Instagram, Safari app, Yahoo Search, and YouTube. Sa suggested videos naman, makikita mo dito kung saan mga videos sinasuggest ni YouTube yung mga videos mo. As you can see, hindi lahat ng mga videos dito ay galing sa YouTube channel ko. Ilan dito ay galing sa mga other channel pages. So, sinasuggest ni YouTube yung mga videos ko kasi mataas po yung audience retention ng mga videos ko. Ito naman po yung mga keywords na tinatype na mga viewers sa YouTube search. Kapag i-click mo po si see more, makikita mo po lahat ng mga keywords na tinatype ng mga viewers sa YouTube search for the last 28 days. Kaya po napakalaking tulong po talaga kapag may alam po kayo sa YouTube SEO. If gusto nyo pong malaman kung paano po i-apply si YouTube SEO sa mga YouTube videos mo, I suggest po na panoorin mo po yung YouTube growth
videos ko or playlist ko. I will put it on the description box below. Sa engagement mo naman, makikita yung watch time or watch hours and average view duration. As you can see, down po yung average view duration natin. Nakakuha lang tayo ng 5 minutes and 1 second, equal to 11%. Kapag ikiklik mo po yung see more, makikita mo po na yung number 1 video natin ay yung reaction video ko kay Nurse Evan. Though may marami siyang nakukuhang views, almost all naman sa mga viewers na yon ay hindi nila tinatapos yung video. And yung video na ito ay 16 minutes at hindi po ito nangangalahati. Nasa mga 4 or 3 minutes lang sila. And dahil maliit lang po yung average view duration ng video na ito, kahit na yung mga other videos mo ay maganda yung average view duration, hihila talaga siya papaba sa overall average view duration ng YouTube channel mo. Sa engagement mo din makikita yung mga top videos mo and top videos by end screen. If you don't know anything about end screen, iCards, playlist, may other videos pa ako discussing the importance of those small features ni YouTube. Napakalaking tulong po nitong mga small features ni YouTube kasi tumutulong po ito para po mag-increase yung audience retention ng mga viewers mo sa iyong YouTube channel. Sa audience naman makikita yung mga unique viewers, average views per viewer, subscribers. Ang pinakagusto ko dito ay ito yung when your viewers are on YouTube. Makita mo dito kung anong oras, anong araw nasa YouTube yung mga viewers mo. So madali na lang po yung paggawa ng schedule kung kailan ka magpo-post ng new video sa YouTube channel mo or kung kailan ka mag-live streaming or kung kailan ka magpo-post ng message sa community tab mo. Noon, yung mga viewers ko lang ay galing sa Pilipinas. Ngayon, may mga viewers na ako na galing United States, Saudi Arabia, United Kingdom, and Hong Kong. Noon, yung gender ng mga viewers ko ay mostly female and malimit lang talaga yung mga male viewers ko. Ngayon, madami na akong mga male viewers. Yung sa age naman, nakuha ko pa rin po yung 25 to 34 years old na audience. Ngayon, may mga audience na ako na 18 to 24 years old and 35 to 44 years old. That's it for today's video. If you're new here in my YouTube channel, please consider on subscribing. Click that notification bell. Give this video a thumbs up kasi I will share juicy details, juicy information na very important na alam ko na hindi pa sinishare ng mga YouTubers dito sa YouTube. Leave a comment below if you have any questions and suggestions, and you can also take a screenshot of that comment, share it on your Instagram story, and tag me, and get the chance to be featured on my next video. Thank you so much for watching my video, and see you guys on my next video. Bye, sweetlings. Take care.